Hello, what's up, this Cotman back again for another detalyadong review. Nasa Doogee T30 Pro po tayo. Ito na po yung detalyadong review. Kung hindi nyo pa papanood yung unboxing, nandito lang po sa channel. Paharap na lang po dito sa list ko, sa mga playlist ko. Okay? So, detalyadong review. Doogee T30 Pro. Sa kanyang price tag na 13,537, sulit kaya ang tablet na ito. Okay? Pag-usapan natin yan. So, ngayon nalaman nyo na yung price tag. Ito naman po ang kanyang specs para may anticipation tayo. May expectations kayo na magagawa during the full review. Okay? So, currently, this is running on Android 13. Stock Android po yan. Actually, halos wala naman bloater dito. Meron lang po mga manahanang mga Google apps na pwede nyo na pong i-uninstall, like the Google Meet, Google TV, so on and so forth. Pwede nyo pong uninstall yung mga kung hindi nyo kailangan. Okay? So, Android 13, stock Android, MediaTek Helio G99 po ang chipset nito. Alright? Octa-core po yan with Mali G57 MC2 na dual core naman. 11-inch po ang kanyang screen display, IPS LCD. 60 Hz screen refresh rate lang po. And etc. etc. Basahin nyo na lang po. I-post nyo kung nagbabasa po kayo. Post nyo muna. Then, diretso na po tayo sa full review. Ito. Una-una, dito muna tayo sa build and design. So, as for the design, actually good siya. Nakita nyo, symmetrical bezel siya sa paligid. Parang sa iPad. iPad actually nagpauso yata ng ganyan design ever since na symmetrical siya. And then sa likod naman, kung mapapansin nyo, two-tone color siya. Tapos may pagka-matte ang surface niya, pero for some reason medyo fingerprint smudge magnet. Pero okay lang naman yan kasi hindi naman masyadong halata. Tapos dito sa part na to, ito yung medyo metallic ang pakiramdam. Then nandito rin po yung camera. Kasi dual camera po yan supposedly. 2 megapixel po yung isa and the other one is 20 megapixel. But as expected, na Android tablet ito na nasa budget category, huwag na po kayong masyadong umasa dyan. Pero mamaya papakita ko pa rin naman sa inyo yung mga samples. 7.6mm po yung kapal nito. So may kanipis din actually. Manipis po yan sa manipis ng pag-uusapan. So pag ginawakan siya, may konting bigat siya, hefty ng konti. Pero okay lang, manageable naman. As for the integrity, hindi ako masyadong sure kung gaano siya katibay kasi nakikita nyo naman yung pinaka-body niya is nahati sa dalawang case. So both plastic po yan. Plastic lang po ang kanyang case. So I don't think matibay talaga ito. So yun po yung kanyang build and design. Sa display naman po, again, like I said, 11-inch po yung kanyang screen, IPS LCD. 60 Hz lang po ang screen refresh rate nito. Pero this is 2K resolution. Mataas po ang kanyang resolution. Sa multi-touch naman, supported po niya hanggang 10 touch. Okay? So kung maglalaro kayo dito ng mga light games, pwede. Na na requirement is multi-touch. Alright? As for the wide-vine security level, this is only L3. Security level 3 lang po. So, makakapal po kayo ng Netflix dito pero hanggang 480p lang ang video resolution. So, yeah. Actually, okay naman yun. Pero kung masela lang talaga kayo, L3 lang po siya sa 11-inch na screen display. Pagdating naman sa vibrance ng kanyang display, actually goods na goods. Para sa isang Android tablet sa ganitong price range, okay na okay siya. Hindi siya malabnaw. Sakto lang, buhay na buhay ang kulay. Actually, maganda nga yung kanyang contrast kahit paano pagdating sa mga matitingkad na kulay. So, solid sa akin tong isang to pagdating sa display. As for connectivity naman, this is 4G LTE po. Dalawang SIM, pwede nyo pong isaksak dito. Alright? Bluetooth 5.2, may FM radio po siya. Yun. So, kailangan niya lang salpakan siya ng headset para gumana yung kanyang FM radio. Kung nakikinig pa kayo sa FM radio hanggang ngayon. Sa Wi-Fi naman po, supported niya both 2.4 GHz and 5 GHz. As you can see, currently connected po siya sa 5 GHz ko na Wi-Fi. As for the GPS accuracy, 2 to 3 meters po ang kanyang accuracy. So, very good po ito actually kung gagamitin to ng mga tropa nating riders. Kaso, tablet. Mga driver na lang siguro ng mga kotse na siguro na nag-deliver or gumagala-gala kayo. Maganda po ang kanyang GPS accuracy. Ayun, nag-1 pa nga siya eh. Pero nag-average siya actually sa 2 to 3 meters. So, very good po pagdating po sa GPS. Ang ganda ng kanyang accuracy pagdating sa GPS. Solid po talaga to pang gagawin yung pang Maps, Google Maps, or Waze. Pwede. As for the camera, so we cannot really expect much pagdating sa camera quality niya. Actually, very usable naman kung sa usable ang pag-uusapan. Sa video recording, kaya niya po hanggang 2K resolution maximum. Sa rear camera, sa front camera naman po na 8 megapixel lang, kaya niya lang po hanggang 1080p at 30 fps. So lahat naman 30 fps po. So yun, 1080p sa front,
2K resolution sa back. Ang masasabi ko lang sa mga napoproduce niyang images from videos to pictures, very usable naman po. Okay, hindi naman basura, walang basura siyang napoproduce. Very usable pero hindi nga lang siya nga impressive. Medyo ano yung dynamic range at saka sa blur, alanganin. At lalong wala po siyang OIS or EIS. Okay? Para malinaw lang po sa inyo yan. As for the Antutu score, 368,950. Decent na po yan actually kung nagbabase kayo sa Antutu score. Para sa akin, decent na yan. Lalo't napakalaki po ng screen na tinatrabaho niya. Ang laki po nito. Dating sa graphics, sigurado kawawa ito eh. So, tinest din natin siya sa 3D Mark, do GT30 Pro. Stability is 73%. Not bad. Hindi nga lang syempre masyadong dapat nasa 80 to 90 yan eh. Pero 73% not bad. Hindi naman siya totally nagdidip. And ipapakita ko na rin, since nandito na rin naman tayo sa wildlife, papakita ko na rin sa inyo. Mapapansin nyo ha, 30 degrees Celsius nga pala temperature niya. So goods po yung temperature niya. Sa the whole time na nire-review ko to, hindi po siya umaabot ng 40 degrees Celsius. Okay? Naglaro ako dito ng almost 3 hours na game. Hindi po siya maabot ng 40 degrees Celsius. Siguro nakatulong ng malaki yung malaking body niya. Kaya medyo mas maganda yung distribution ng init. Hindi siya talaga nag-overheat. And speaking of stability, yung kung maaalala nyo nung unboxing, green tapos bumagsak talaga sa pula. Throttling talaga. So, after a week, nagamit ko siya tuloy-tuloy. Friends, mataas yung gips niya. Tandaan nyo. Tuloy-tuloy na tayo. Medyo nag-stabilize siya ng konti. Wala na pong red. Orange na lang at yellow. So, that's an improvement. So, that's after a week. Siguro mas mag-i-improve pa siya after 2 weeks to 1 month. Maybe, depende yan sa mga inilalagay nyong apps o i-install nyong apps. So, goods po pagdating sa stability. Maganda rin naman kahit paano yung performance niya na pinakita rito. That's 60 minutes nga po pala. That's not 15 minutes na test. This is 1 hour test. Okay? This is a 1 hour test. Stable siya, tuloy-tuloy na stress test. Okay? For ml, ang settings po niya is super at ultra. Okay? Kaya po niya hanggang super pero I'm not sure why nakalagay super pero hanggang 60 Hz screen refresh rate lang po siya. Pero kung yun ang kaya niyang ibigay na settings, yan po yung pinapakita ko sa inyo. Farlight 84 naman na shooting game. Ito medyo heavy ito sa system. HD settings pero ang pakiramdam ko sa FPS niya is 24 to 30 FPS. Most of the time stable naman pero 24 to 30 FPS na performance is para sa akin medyo nabitin ng konti at saka medyo mawangky. Pero sabagay kasi kung isipin natin 11 inch ang laki ng siniservicean niyang screen so medyo talagang hirap siya rito sa part na to. Pero again, pagdating sa performance, hindi naman siya nag-overheat which is good. Yun nga lang, tsagain nyo lang na ang kaya niya lang is 24 to 30 FPS sa Farlight 84. Okay? Gyroscope, kung tatanong nyo, yes, tinest po natin dyan sa racing game. Gumagana po ang gyroscope na maayos. Not bad. So, goods po ang gyroscope ng unit na ito. Pagdating sa battery, this has 8,580 mAh battery. So, 8,000 mahigit na battery. Okay? Sa PC Mark Non-Stop Endurance, ito po ang test niya. Nakakuha po siya ng 8 hours and 35 minutes SOT po yan. Dire-diretso, walang patayan sa PC Mark. Full brightness po yan, pero yung volume nilagay ko lang sa 80% kasi masyado maingay, masyado malakas. And speaking of malakas ang audio, this is quad speaker po pala. Quad speaker. Dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan, tinest ko na po yan. And ito, paparinig ko na lang din sa inyo. So yun, pagdating sa loudness, napakalinaw po actually. Malinaw kung sa malinaw and malakas ko talaga kung sa malakas. Solid po. Yun nga lang, wala halos akong ma-detect na bass. So wala talaga siyang bass. So medyo high pitch pero malinaw po at malakas. Kung yun lang naman ang hanap nyo. Magagamit nyo po talaga siya and solid sa pang-entertainment to. Manonood kayo ng movies dito, mga YouTube videos. Solid po rito gamitin. So, verdict. For the price, okay? Ang price po nito is, again, 13,500 pesos. Okay? Yes, medyo mataas. Pero kung i-compare nyo to, ikukumpara lang ito ng matindihang kumparahan sa Realme Pad, yung bago ngayon na tablet ng Realme, 4GB and 64GB lang po yon at 11,000 to 12,000 naglalaro doon. Dagdag ka na lang ng 1.5, meron ka ng 8GB, 256GB na storage. Times 2. Actually, hindi lang times 2 kasi 64GB lang ang internal storage nun, Realme. This one has 256GB. Not to mention na ang Realme Pad is Helio G88 lang po yun. This one is Helio G99. So, mas malakas na chipset po ang meron dito.
Alright? At mas malaking screen pa. 11-inch po ito. Sa Realme is 10.2 inch lang ito to 10.5 inch. Something like that. And then battery, 8,000. Sa Realme, 7,000 mAh lang po yun. Ito, 8,500 mAh. So, kung ikukumpara lang naman sa Realme Pad, mas okay to. Mas solid po rito. Ngayon, para sa akin, mas sulit ba talaga siya? Sa akin, okay na lang din. Okay na din kasi kung ang purpose mo lang naman is for, pwede ito actually sa school, sa mga estudyante, mga anak nyo. Pero I would recommend this sa mga bata kasi medyo manipis siya, so hindi siya ganun ka pang matibayan, pang bardagulan. So sa mga high school students nyo po dyan na mga anak or mga kabataan dyan na part ng family nyo, pwede po ito actually. Makakapag multitasking sila dito na maayos. Gaming, konting-konti lang, pero mas maganda sana kung pang school, wag na lang haluan ng games. Pero bahala kayo, diskarte nyo yan. So para sa akin, okay na din, kahit paano, okay? Yes, Helio G99 siya, pero alalahanin natin na malaki po ang screen nito, okay? 8GB, 256GB storage, mas malaki ang battery. So, in a way, goods na rin siya para sa kanyang price tag. Lalo na kung i-compare natin sa mga kalaban niya sa market. Okay ba? So, yun lang naman. Anyway, kung interesado po kayo, iwan ko ang link dito sa video description or ipipin ko sa comment section kung naman doon maalala kong gawin. Pero itong Doogee T30 Pro, para sa akin, solid na to. Solid na talaga to. Pwede na to kahit pang school ng mga bata. So, yun. Hanggang doon lang. I hope kahit paano naging informative ito sa inyo. Nakapag-decision kayo kung naman ang gusto nyo bilhin na tablet. I hope helpful po ito para sa inyo. Okay? So, yun. Consider nyo sana mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.